Ito para sa mga fur parents, mag-ingat. Nagkalat daw kasi ang mga pekeng bakuna para sa ating mga alaga. Yan ang agenda report ni Pierre Pastor. Maaaring may mga peke na rabies vaccine na nakukuha sa mga pribadong animal bite center. Ito marahil ang dahilan kung bakit patuloy ang pagtaas ng mga kaso ng rabies sa bansa. There are private vaccine facilities, yung tinatawag na animal bite center, yun yung private, na nagbebenta at an alarmingly low price ng bakuna. And when we check them, hindi siya registered with our FDA. So mukhang smuggled. So ang tawag namin doon, contraband. Whether they're real or not, if they didn't pass through the FDA, hindi dapat yun maibenta. Kaya naman pinaiigting na ng DOH ang pagsisiyasat sa mga private animal bite center. Ayon din sa ahensya, 54% ng rabies cases sa Pilipinas ay mula sa mga pet owner o yung mga nakagat ng sariling alaga na hindi nabakunahan. Noong nakaraang taon, 400 ang namatay dahil sa rabies, dumoble mula 2023. Panawagan ng DOH, dapat taon-taon na pinababakunahan at pinache-check up ang mga alagang hayop dahil mas malaki ang gastos kapag nakagat ng aso o pusa. The post-exposure vaccine bakuna, which is more expensive, parang 4,000 a dose yata yun, napakamahal. Kung nag-aalaga kayo ng aso, make sure responsible pet owner ka. Sa ibang bansa, may fine pag may alaga kang aso. If a fine sa Singapore, $1,500 pag nahuli kang hindi current yung bakuna ng alaga mong aso. Nilinaw ng mga eksperto na ang bakuna sa hayop ang anti-rabies at ang bakunang ibinibigay sa tao ang post-exposure prophylaxis na antibodies. Lalabanan ang rabies kapag nakagat ng hayop. Pinag-iingat ang lahat, lalo na ang mga bata. Hindi basta-basta hinahawakan, nilalapitan o nilalaro ang mga stray dog and cat para maiwasang makagat at makalmot. Para sa agenda, Pierre Pastor, Billionaire News Channel.